So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. So, lumabas ako dahil bibili na naman ng pagkain. So, ayun, gagawa na naman tayo ng video. Ito, random lang to na topic. Siguro, pag-usapan natin yung skills ng pick-up. Pag-pick up ng babae. Kasi wala naman talagang game Kasi looks naman talaga lahat Bago ka i-date ng babae is kailangan ma-attract muna siya sa physical appearance mo. So yung looks mo talagang magbubook. Yun yung doorway talaga lahat. Tapos tsaka na lang yang papasok yung mga money, status, personality mo, ugali. Actually yung ugali napapagbigyan pa yan Depende talaga sa level of interest. So, parang i-assess mo dito pagka, yung level of interest talaga ng babae, kung interesado or hindi. Siyempre, pag below average ka, hindi ko sinabi na mag-approach kayo kasi talagang, una talaga, hindi, yung usap lang naman yan yung parang, kuwari, sa trabaho. Actually, ideally nga talaga, dapat college pa kayo or high school College or high school, dyan na talaga. Kasi outside yan, sa age bracket below 25, mahihirapan na. Basta pag nag-pass na ng 25, lalaki at babae, medyo mahihirapan na yan. Na Sure, may totoo yung manage like fine wine kung pogi ka talaga. Kasi nga, nag-accumulate ka ng pera, di ba? Kung pogi ka or high tier normie. Pero kung tumanda ka na, 35 above ka na, tapos normie ka lang, mahihirapan ka. Kasi patunay pa nga lang yan ako di ba? Sabihin ko, normie ako, nakakakuha ako, mga below sa looks ko. So, hindi ako nagpapatutuon yung manage like fine. Actually, kino-consider ko na nga sarili ko as beta box Kasi once na lumagpas ka sa certain age ng reproductive period is pasado ka nga sa looks, mapapagbigyan niya ng mga pero pipili rin sa'yo is yung talagang for security na or kaya yung mga wala na talagang option. Kagaya ng mga artista, di ba nakikita nyo yung artista, 10 years lang naman yung age difference O kaya yung mga kay Freddy Aguilar, di ba? Kay Freddy Aguilar kasi is matanda na siya. May bahay yun sa sa Teachers Village. Puta, 50 million yun or 20 million. So talagang bahay pa lang niya sa Teachers Village. Tiba-tiba na yung 16 years old Kaya siya pinatulan. Tapos may buhok pa naman si Freddy Aguilar. Kaya yung mga nagsasabing manage like fine wine, hindi talaga ako gaano naniniwala dyan sa ganyan. Kasi nga, kailangan may pang backup ka dyan which is yung for security bago ka patulan. So parang beta box ka na rin pero nagustuhan ka pa rin dahil sa itsura mo. May respeto pa rin yun. So yun nga, pag below average ka, huwag ka na talaga mag-approach. Pwede yung usap-usap. Meron kasing mga below average na na-attract pa rin yung babae dahil sa kabaitan. Usually mga high school yan tsaka college. Kasi yung mga babae is hindi pa nila alam yung SMV nila. Sexual market value nila. Ngayon kasi, di ba yung mga babae, SOCMED na nga. So yung mga high school, tapos sabay yung mga college students is nabobomba na ng attention. Kasi nga, lahat ng lalaki nagko-concentrate sa young fertile women. So 18 to 25. So yung mga high school na yan, college na yan, dami nagko-compete dyan. Pati yung mga older na lalaki, yung mga 30, ganun. Nagko-compete dyan sa So kung ano na lang talaga makuha, ano ba strategy ng lalaki, di ba? Makarami. Sexual variety, makarami. Ganun din strategy ko noong 19 ako Kasi wala naman, lone wolf naman talaga ako, introvert ako Kasi nga, parang ang turing ko talaga sa babae is parang ma-develop yung social skills ko. Tsaka kasi ang social skills kasi, 'di ba, pag magaling ka mang attract ng babae, which is sa looks mo, tapos magaling ka pa mambola, manguto,
mangyayari niyan is magiging successful ka talaga sa buhay din. Kasi driving force mo yun eh. Pansinin mo yung mga babaero, di ba, mapera, mga seaman, talagang todo kayod sila kasi nga. Tsaka nagpapataas din ng status yun. Siyempre, kung ang dami niyang babae. So, irerespetuhin siya ng iba. O pre, sa'yo na lang to. Kasi yung tatay ko, na-experience ko dati, dami nagbibigay sa kanya eh. Totoo yun yung ganon. Pag nalaman ng iba na babae na babaero ka or lalaki, tumataas din value mo. Kahit sabi mo normie ka, basta babaero ka, tumataas value mo talaga. Maraming magbibigay sa'yo niyan. Tapos re-respetuhin ka rin ng kapwa mo lalaki. Pero merong iba, hindi lahat merong iba maiinggit sa'yo na ano. Pero hanggang inggit na lang sila, wala silang magagawa eh. Dahil di mo naman kasalanan na maging popular at piliin ng babae. So, yun yung nun. Parang ginawa ko nun is makarami nga ng date, di ba? So, usually sa 30 na yun is mga 2 date lang. Karamihan nga, unang date pa lang eh. Tapos wala na, hindi na umaano. Pero at least, nagigain ako ng experience sa social skills. Kasi nga, kahit nung bata pa ako, ganun na talaga strategy ko. Be like water talaga eh. Yung ball laging nasa goal mo. Kung nga gusto mong ka-date, may ka-date ka, ang ball talaga nasa kanya. Depende sa papakita niya. Level of interest. Kasi diba, babae nga ang picker. So, syempre, pag babae ang picker, depende talaga sa level of interest niya. Posible yung mga medium level of interest magka-attraction sa'yo. Pero parang na lang yung hindi kagaya ng mga pogi, 'di ba? Sa pogi talaga pagka gustong-gusto ka talaga nun is talagang una pa lang talaga madadawit mo na talaga. As in talagang unang kita pa lang pwede na kayo dumiretso mag-check-in. Pagka ganun, pag unang kita. Pagka high level of interest ganun. Usually, sa sub 5 yun. Sa sub 5. Kuwari, normie ako. Sa sub 5 ko na experience yun. Pag medyo normie yung babae is second date. Kasi parang, unang kita niyan, parang i-assess niya yung level of interest niya eh. Diyan niya, syempre, pasado ka sa looks threshold ng babae. So, mangyari niya, i-assess niya yung parang next value mo na. Yung connection, yung parang ganyan. Tapos yung dyan na papasok yung frame, parang ikaw magli-lead ganun. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, kahit na ikaw pa yung pinaka-nerdy, oofy-doofy, or kung ano pa ugali mo, tatanggapin niya ng babae pag gusto ka talaga. So, usually talaga, it boils down to looks pa rin. Pero yun nga, kahit na mapasa mo yung looks, ano pa yan, hindi basta-basta na ma-check-in mo siya or ibigay niyo yung SEX. Kasi usually ganun dapat eh. Ganun dapat ang relasyon. SEX muna ang una bago yung relasyon. Kasi yun yung effective sa akin Kasi after nung first GF ko na niligawan, yun nga yung walang SEX eh. Actually, meron talagang mga nanliligaw talaga na binibigay yung SEX pero matagal siya. Hindi kasi siya attracted talaga sa'yo in the first place eh. Parang binibenta mo sarili mo. So yun yung simping tawag nun eh. Tsaka yung parang nilolower mo yung value mo kasi nga ikaw yung may interest. So usually pag mga nanliligaw, kasi na-observe ko yun sa mga kaklase ko dati, is hindi talaga binibigay yung SEX ng first date, second date, third date. Months yan, months. Sin months talaga. Yun yung na-experience ko. Dati yun panahon ko yun, nung college days. High school kasi exclusive boys ako, suntukan talaga. Barumbado talaga, wala talagang ligaw-ligaw na ganyan dahil puro all boys. Pero nung college days talaga is ganun talaga. Napansin ko yun sa mga kaklase ko nung nanliligaw is ganun nga. Hindi binibigay yung SEX ng first, second, months talaga. Yung iba pa nga, year, isang taon eh.
pangit pagka ganun kasi buong buhay mo, ipoprove mo yung sarili mo eh. Parang beta box ka talaga, labas talaga nun. Or silbidor. Yun, usually ganun setup eh. Pagka yung mga pamilyado ngayon, yung mga pamilyado na just be first nung college sila, silbidor yan, promise. Habang buhay yan. Habang buhay na silbidor yan. Kaya hindi siya ideal. Kasi pagka ano talaga, nauna yung SEX bago yung relasyon is yun talaga is may mutual respect dahil pwedeng siya talaga yung pinaka-attracted sa'yo or pwedeng dalawa kayong both kayong talagang attracted sa isa't isa. Which is yung SEX kasi naglulure din yan eh, nag-build din yan ng emotion. Hindi lang naman sa babae yan, pati sa lalaki. Lalo na yung mga lalaki na walang option. Wari ako, option ko dalawa lang naman, ganun. Or isa lang, tapos binigay niya agad yung SEX from zero to relationship. Usually ganun yung mga nagiging karelasyon ko eh. SEX muna bago yung ano eh. Kasi hindi effective talaga yung ano eh, yung panliligaw talaga. Lalo na ngayon sa Gen Z, social media age. Hindi na uso yan talaga, babae na talaga nanliligaw. Kasi yung lipunan natin is talagang naka-wired talaga sa ano, kinikater yung hypergamy strategy ng babae, yung alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Diba sinabi ko nga sa inyo na wala naman talagang perfectong lalaki na sakop yung dalawa. Alpha seed ka na tapos beta needs ka pa. Bihira lang yung ganun. Usually sa artista lang yun mga ganun. Mga artista kasi nga may pera na sila dahil sa looks nila. Eh kung average ka, as in yun talagang, meron talaga may mga itsura na lalaki talaga, high tier normie, yung mga boy sa supermarket, yung mga hindi talaga nag-aaral, yung tinatamad, or walang pera na pang college. So, meron mga ganun, meron pa nga yung parang crew sa Jollibee, mga ganun, nakikita ko may itsura rin talaga eh. Tapos meron pa nga sa Uber. Alam mo sa TikTok, meron lalaki doon Uber eh. Parang high tier normie siya eh. Naka-Uber siya na motor. Ano mo, motor na Uber, ganun. Tapos sumasayaw-sayaw siya ng TikTok. Sa maputi siya, chinito. Marami nagkakagusto sa kanya kasi nakikita mo sa comment. Pero yun yung sabi, just be yourself. Biruin mo, nakadamit siya ng green. Tapos yung Uber angkas, ganun. O taga-deliver. Biruin mo kahit na ganun trabaho mo. O minimum wage pa rin yun, di ba? So maraming nagkakagusto sa kanya. Kasi nga, looks talagang ano. Kaso mukhang hindi siya nag-girlfriend, yun na mali sa kanya eh. Parang, dapat nga, anuhin na niya yun eh. Grab na niya yung opportunity kasi minimum wage earner ka eh. Siyempre pag marami ka nagkagusto sa'yo, pwede ka gastusan ng babae. Kasi yun yung value mo talaga eh, yung seed mo eh. Siyempre desirable yung seed mo dahil pogi ka eh. Yun kasi yung pagkakamali ng iba eh, ng mga Gen Z ngayon eh. Merong ibang Gen Z ngayon na talagang alam na nila yung lookism. So talagang in-exploit talaga nila yung options nila. Paparami talaga sila ng body count. Pero yung mga ganun, hindi ko siya masisisi kasi nga sa Uber siya nagtatrabaho, tapos nagti-TikTok siya. Siyempre parang sasama rin image niya kung naging babaero siya. Actually hindi eh. Kasi halo effect eh. Kasi kung pogi ka, kahit maging babaero ka, maraming sasabihin sa'yo babaero, pero nandun pa rin sila sa page mo, nagko-comment, nagla-like, nag-heart. So, yun yung social media age na kasi ngayon eh. So, sa mga below average, ang doon, parang usap-usap lang talaga. Kuwari, sa college kayo, dapat i-exploit nyo na yan, high school, college. Before kayo mag-25. Kasi outside ng college days is mahihirapan na kayo. Lalo na sa trabaho. Yun napansin ko eh, halos lahat na nagtatrabaho, wala naman na single. Meron single, 30 na kupas. Tsaka single mother, gusto mo ba yun? Pag nagtrabaho ka, nag-start ka ng 23, na yan eh. May mga kapartner na yung babae niyan.
or kung single man is emotionally unavailable kasi nga sa social media may dating apps. Marami siyang ine-entertain. Kaya sinabi ko sa inyo, bihira makakita talaga ng lalaki talaga na babae talaga na totally na single talaga. Kasi usually yan, matik yan, unavailable na sila sa pangit. Kaya nafe-feel ko talaga yung hirap ng mga pangit ngayon. Kasi ako, normie nga ako, nahihirapan pa ako nung panahon ko eh. As in, kakompetensya ko nun. Normie, minsan nga below pa sa akin, naiinggit ako. Sabi ko, tangina, below to sa akin bakit nagkaka-girlfriend ng normie? So nalaman ko na simping pala yung ginagawa nila. So hindi na rin ako naiinggit kasi alam ko naman yun nung na ganun na simping yung ginagawa nung below pa sa akin eh. Minsan nga pag nagka-girlfriend, alam mo yung cock-block, nagka-girlfriend kasi ako nung first girlfriend ko. 5'4" yung height noon, chinita, matangkad, broad yung shoulder, kagaya ko. So pareho kami na talagang looks match lang. Tapos yung mga below sa looks ko, parang kinakblock ako, disrespect ako, parang dinadakot yung puwet ko. So siyempre napapahiya ako dun nung college days dahil yun yung first girlfriend ko na hindi binigay yung SCX kasi nawala yung frame ko dahil sa mga inggitero kong college na kaibigan. Dahil dinidisrespect ka sa harap ng girlfriend mo. Cock-blocking tawag nun kasi payat ako sila nag-gym sila. Kung alam ko lang tong black pill na to, hindi ako makikipagkaibigan. Kung alam kong above ako sa looks, kaya kayo kung mga above kayo sa looks, huwag kayong makipagkaibigan sa lalaki dahil kakakblock kayo yan, promise. Yun yung bad experience ko. Simula nun, hindi na ako So, yun yung minsan pa nga, yung isa, kinikwento pa sa akin ng girlfriend ko nun, nung kaibigan ko na nag-gym. Maitim kasi yun. Tapos sabay matangkad sa akin ng onte, baka 5'9". Pero hindi siya trip. Balak daw siya pormahan. Ako kasi, kampante ako eh. Ako yung hindi seloso kasi alam ko naman talaga na above talaga ako sa mga normie na kasama ko. Which is rare talaga yung looks ko talaga. Kahit naman kayo magpapatistigo dito, hindi ako nagsisinungaling. Kahit saan ako mapunta, yung mga sa Pilipino to hindi to sa ibang bansa mga kaklase ko, alam ko talaga na above ako sa looks. Tapos mga nagiging girlfriend ko below sa akin. So kampante ako, wala talagang competition. Never ako pinagpalit sa ibang lalaki. Never ko na experience na pag-cheatan ako. Pwede brinake ako nung first girlfriend ko dahil nawala ako sa frame. Tapos after ilang months, monkey branching ginawa niya pero hindi siya nag-cheat sa akin. Monkey branching ginawa niya. Sinugurado niya muna yung isa niyang na below pa nga sa kanya yun siguro simp yung lalaki na yun. Kaya siguro pinatulan niya for security. Dahil nasisense din kasi ng babae na na yung lalaki na ito mukhang wala akong future dito. Mukhang paglalaroan lang ako nito. So, yun yung nun. Ngayon, sa mga Gen Z talaga mahirap. Pero sa yung mga normie, yun nga. Yung normie kasi, yan, magi-start na yan nung high school, college. Usap-usap muna yan. Friends sa mga kaklase. Tapos, sabay ganun. Tapos, tsaka nayayayain na lumabas. Or mag-inuman. Usually, ganun naman labas, inuman. Pero mas maganda inuman na lang. Tapos after ng inuman, syempre yung babae magiging malibog na yan. Pero ito lang payo ko, huwag kayo mag-digester max Kailangan lagi kayo seryoso. Kasi black pill ka na nga So pag black pill ka is parang stoic ka na. Parang Koji ka na. Parang pag na black pill ka is suspicious ka na lagi. Hindi ka naman suspicious na paranoid. Realistic ka na pala. Realistic ka na. So, alam mo na yung position mo. Dahil dyan, serious ka na. Hindi naman yung totalang serious na depressed. Serious na in a positive way. Kasi alam mo naman na gamitan lang talaga ang buhay. Gamitan lang talaga kung ano yung makukuha mo sa isang tao na yun. Anong may extract mo doon sa isang tao. Ganun lang talaga. Kasi nga, interdependent tayo Para makuha mo yung gusto mo, may isang magsasacrifice.
Parang yung damit mo, yung pera mo, yung bahay na tinitirahan mo, para nakuha mo yan, para may matirahan ka, may nagsasakripisyo dyan. So yun talaga yung buhay. Kaya maging realistic kayo. So yun yung ano ko nun, pagka high school ka pa or college, yun, usap-usap, tapos iyayain mo nang uminom. Kahit nga yung mga walang gusto sa akin, dahil sa frame ng college, naginuman kami sa bahay namin, nagpa-party. Kasi dalawang may birthday nun eh. So yun, dahil nga sa looks ko, maraming kumakausap sa akin, dahil friendly naman din ako. Meron akong mga nakaka-holding hands. Meron pa nga isang Bombay doon eh, natulog doon sa kwarto ng tatay ko. Mali ko kasi masyado akong conceited doon eh. Dapat talaga ginawa ko, in-exploit ko na talaga. Kasi chance ako na yun, biruin mo, sa baba, meron na holding hands sa akin, may boyfriend siya. Tapos holding hands niya ako. Siyempre, nagdadalawang isip siya. Gusto ko nang halikan, sunggaban agad. Dapat ganun na nga ang ginawa ko. Kasi positive na yun eh. May holding hands na eh. Dapat hinalikan ko na talaga yun. Tapos dinala ko na sa taas eh. Yun yung mali ko eh. So, kaya nga nasi-share ko dito eh. Para, yung mga ano eh. Tapos di ba, nagpa-party nga ako sa bahay ko. Yung isa namang Bombay natulog na doon. Yun pa nga lang, obvious na yun na ano eh. Na parang nagtutulog-tulogan para magalaw siya eh. So marami ako mga ganun. Kasi ang problema ko noon is, naniwala ako dyan sa mga ipa-delay mo ng ipa-delay kasi nga manage like fine wine, tapos marami kang option, ganun, multiple option. Yung age pill pala is talagang may struck ka talaga niyan. Ngayon, hindi naman ako ganun tinamaan ng age pill eh, kasi nga pumapalig pa rin naman genetic ko. Pero mas low quality ngayon yung mga na-attract ko ah. Although bata sila, Gen Z pa rin, pero below talaga sa looks. Kaya sinasabi ko sa inyo yung manage like fine wine. Kasi nungalingan eh. Kasi mas below sa looks eh. Although bata sila, yun lang yung ano. Pero yun nga, yun. So ang strategy lang talaga is mahirap na ngayon dahil social media na eh. Lalo na yung mga below sa looks. Kasi invisible ka talaga, hindi ka kakausapin. Kahit sa eskwelahan yan eh. Siguro kakausapin ka o may project na lang. Pero yung talagang usap na may common interest, wala talaga. Tapos kung college ka naman, or nagtatrabaho na, usually pagka nagtatrabaho na, may mga kapartner na yan eh. Or married na, or may anak na. Which is yun napapansin ko ngayon. Tapos yung mga 23 ngayon na babae, may mga karelasyon na. Although pwede mong masulot yun kasi nga lumamang ka sa looks, pero mamaya thirst trap lang gagawin kasi nasa trabaho ka eh. Ayaw ko gawin yun dito, never ako nag-approach dito kasi hindi ko to bansa eh. Kung sa Pilipinas ako, pwede ako mag-approach talaga ako, kaya ko. Pero dito sa ibang bansa, ayaw ko i-risk yung pakay ko talaga dito, which is future security. Siguro kung kapwa Pilipino, naswertehan lang talaga ako sa KFWB ko kasi siya talaga yung nag-approach sa akin. Although 27 siya nung time na yun. Kasi nga, siguro nagka-pace na rin yun. Kasi nga, 27 na eh. So, ngayon, dahil umiwalay na ako sa kanya, mukhang yung option niya na isang lalaki, mukhang hindi siya sineryoso, di single siya ngayon. Huli na. Kahit hindi niya ako ina-approach ngayon eh, kasi alam niya i-reject ko dahil tapos na ako sa kanya. Nakalibre na ako ng ano, alam mo na. Kahit pabalikan ako nun, sasabihin ko, i-hit ko na lang siya, pero hindi ko siseryosohin. Kasi, malay ko ba na nagpagalaw yun sa ine-entertain niya, which is 100% ako na nagpagalaw din yun. Tapos iniwan siya. So empty-handed siya dahil mali siya na napili eh. Kasi minsan iniisip nung ako kasi nagte-test eh, di ba? Ako yung parang nagte-test ng ano, sinasabi ko, okay lang makipag-meet up ka ng iba. Pero test ko yun.
Ganun din ako sa mga naging girlfriend ko. Hindi ko kukunin yung password ng cellphone mo. Wala akong pakialam dyan. Kasi conceited nga ako, di ba? Dahil sa looks ko. Wala akong pakialam dyan dahil wala naman akong ka-competition talaga eh. Dahil sa looks ko eh. So, wala akong pakialam. Pinapabayaan ko nga sila na lumabas kasama yung yung mga lalaki niyang kaibigan eh. Kasi alam ko na wala akong ka-competition. Yun lang yun. Pero kung normie ka, hindi advisable to Baka hindi advisable yan. Kasi may ka-competition ka kung may kasing pogi ko doon. Di maaagaw sa iyo yun. Pero yun lang yung posisyon ko. Hindi ko ina-advise sa inyo na gano'n. Ang gagawin nyo pag normie kayo, sasabihin nyo, wag mo sasabihin na wag ka uminom dahil ayoko. Dapat ang gagawin nyo is pailalim na mate guarding. Parang anong mapapala mo dyan? Tataba ka lang dyan. Hindi mo sasabihin na wag ka magtatanong na sino kasama mo, may mga lalaki ba dyan kasi parang lalabas dun seloso ka. So ang gagawin mo, naku, wala namang mga dyan eh. Wala ka namang mapapala dyan. Nagsasayang ka lang ng pera. Tapos tataba ka pa, masisira pa yung liver mo. So yung choice na binibigay mo, pumapabor sa'yo. Yun yung sasabihin nyo. Hindi yung simp na talagang low value na sasabihin mo na, wag ka dyan kasi nandyan yung lalaki na yan, ganyan. So ganun lang gagawin nyo. Yun yung pagkakak-block na rin. Tapos kung paparty lang kami ng mga kaibigan ko na tapos tanong mo, anong oras ka uuwi? Tapos sasabihin niya ganyan, o sige, message ka na lang pag uuwi ka. Parang conceited ka, di ba? Ganun. O sige, message ka na lang pag uuwi ka. Tapos matutulog na ako. Matutulog na ako sa ganitong oras. So parang parang normal lang din, parang friendship lang din turing mo sa kanya na which is ganun talaga pagka-relasyon. Kasi nga pag nasa relasyon ka, beta ka, 'di ba? So pang beta move lang din yung gagawin mo. So ganun nga. Dahil nga social media age na ngayon, so ganun na lang talaga magagawa ng yung mga normie talaga ngayon. Kailangan high school pa lang. Actually parang na-topic ko na to dati. So parang repression na lang din to kasi nga yun nga dapat high school ka pa lang or college then magi-start. Actually sa akin nga outside college na kasi 19 ako nagka-girlfriend. Isa lang naging girlfriend ko nung college. Hindi pa nagtagal, wala pa kay CX. Tapos outside nun kasi nga yung cock-blocking dahil sa mga disrespectful mo na kaibigan. Kung alam mo yung looks mo, alam mo kung saan ka lulugar. Both extreme is hindi bagay makipagkaibigan. Kung below ka sa looks, mag-solo ka na lang. Yun yung advice ko Kung above ka sa looks, mag-solo ka na lang din. Kung normie yung looks mo, which is nararamdaman mo naman yan, marami kang kaibigan, mag-ride ka na lang doon. Kasi ganun yun pagka both extremes talaga, outcast ka niyan. Pagka above ka sa look, syempre may inggit yung kapwa lalaki mo, ikakaklak ka niyan. Tapos pagka brinake ka, masaya sila. Pagka below ka naman sa looks, gagawin kang alipin. Tapos yung treatment sa'yo, pangit. So mas maganda mag-solo ka na lang. Kaya pala napansin ko yung isa doon, yung lalaki, mukha siyang unggoy. Tapos maliit siya, 5'4". Tapos parang sabi ko, ba't nagsusulo to? So yun pala yung ibig sabihin. So usually, blackpill din yung mga ibang tao. Hindi lang nila alam to information, pero alam nila yung katayuan nila. Parang may mali. Tapos parang halos lahat ng tao ginajudge talaga base sa itsura. So parang alam mo yan subconsciously, pero hindi mo lang ma-confirm. Mako-confirm mo lang kung napanood mo to, napakinggan mo tong video na to. Kaya pala sa subconscious ko, ganun pala yung treatment. Tapos yung nililigawan ko dati nung, usually kasi pag nanliligaw talaga ako yung nag-uunang move, hindi talaga umi-epic na
Sabi, gusto lang naman ng mga ng mga lalaki pera, ng mga babae pera. Ginanong ko yung mayaman na katrabaho ko. Sabi, hindi naman ganun yun eh. Dapat mag-ayos-ayos ka. Yun yung sinabi niya sa akin. So yun palang black pill na yun eh. Black pill na yung suggestion niya eh. Yun yung parang ayaw sa akin. Kasi nga dahil sa looks ko. Although gusto niya yung feature ng mukha ko kasi nakikita ko na may attraction din talaga, pero hindi kasi ako nag-aayos nun eh. Pero black pill na yung suggestion niya. Ganun din yung in-check. Alam yung video na pinost ko, yung short clip. Yung nag-video sa akin yun is yun yung crush ko na pinormahan ko, pero hindi niya raw ako type. Pero the fact na gusto niya kunin yung attention ko, parang yung boses niya is gusto niya talaga kunin yung attention ko, is may attraction din talaga, kaso turn off dahil nga sa disrespect na nakukuha ko sa paligid ko. So marami kasing factor yung attraction ng babae. Looks talaga ang pinakauna, yan yung genuine desire. Second yan, mga friends niya. Tapos yung mga tao sa paligid mo. Kaya mas maganda, suggestion ko, kung below ka or above ka sa looks, is mag-isolate ka na lang. Solo ka na lang. Kasi yung treatment sa'yo ng nasa paligid mo, iba eh. Pag above ka sa itsura is may kainggitan ka. Gagawa ng paraan yung mga kasama mo para hindi ka maging successful. Kaya yun yung strategy. So mabalik tayo dyan. Pagka normie is yun na lang talaga chance nyo. High school, college. Meron sigurong chance. Pero kung willing kayo single mother. Yun lang yung realistic ko na single mother na bata-bata pa. May chance ay normie doon. Kuwari 24 pa yung babae. Tapos outside na sa 25. At 24, ikaw outside na 25, tapos normie ka, tapos may pera ka. Yun lang talaga ang naiisip ko single mother eh. Tsaka yung mga broken, alam mo yung mga broken na 28 years old, may marami ng body count. As in, tira-tira na rin talaga. Yun na lang talaga yung magkakagusto sa outside ng social circle. Kasi pagka pass na ng 25, umuunti na yung social circle mo niyan eh. Kasi unang-una, mga kaibigan mo, tas yung mga babae rin na maaga na pouch. Ibig sabihin, yung mga babae, yung mga just beefers, ganyan, ang nangyayari dyan is na-pouch na sila na maaga. Married na. So by the time na ma-reach nila yung 30, divorce, mga ganon, mga broken na, tira-tira na lang talaga. Kaya yung age pill, hindi rin talaga siya brutal din talaga yung age pill both gender to Kasi kung 30 ka na, manage like fine wine ka, tira-tira pa rin yung makukuha mo Sa totoo lang, actually sugar daddy nga labas mo nun na Oo, may nakuha kang prime, pero tira-tira pa rin yun. Kaya hindi ako naniniwala dyan kasi papatistigo sa mga na-attract ko Buti na lang, biruin mo, millennial ako. Tapos ngayon Gen Z, sakop ko yung dalawang generation. At least napagkukumpara ko nung panahon ko tsaka ngayon. Kaya nalalaman ko yung strategy. At least nasi-share ko to sa inyo na dapat talaga mag-start yung Gen Z ng high school tsaka college. Kasi outside niyan, mahirap na for both gender. Kaya nga minsan, napapakamot ako dun sa mga babae na nakikipaghiwalay sa boyfriend nila ng 25 na sila. Kasi, promise, bababuhin na lang talaga sila. Or makukuha nila yung mga simp na low value. Baka nga below pa sa minimum wage earner Yun na lang makukuha ng mga babae na nakikipaghiwalay ng 25. Mas maaga ang wall ngayon sa babae kasi nga yung mga lalaki is minimum wage. So syempre minimum wage nakaka-affect din yan sa decision ng lalaki. Tangina, mag-girlfriend ba ako o mag-ano na lang ako, magko-cope na lang ako.
Siyempre, mag-cope na lang ako kasi mahal mag-girlfriend eh. Normie ka. Siyempre, pag normie ka, beta box ka niyan. Or silbidor. Silbidor labas mo niyan. Siyempre, mapapaisip yung normie na lalaki. Kahit gustuin niya man mag-girlfriend, kahit virgin pa siya, pipiliin na lang niya yung cope. Kasi nga, ang hirap ng buhay. Tapos, beta box ka pa. Promise, doble pagod mo nun. Pagod na pagod ka na sa trabaho, tapos may inatupag ka pang girlfriend mo. Buti sana kung bibigyan ka parate, okay lang. Parang reward and punishment yan eh. Parang gagawin. Kada good behavior mo, may kapalit na SEX. Kada benefit niya, may kapalit na SEX. Ganun mangyayari niyan. Ang hirap talaga nun. Kasi naranasan ko rin maging beta eh. Nung first girlfriend ko nga, di ba? Lalabas kami. Tapos sa 3 months na yun, walang SEX. Ngayon, di na-obra yung ngayon. Kasi babae na nagmo-move ngayon eh. Kasi lahat nga ng mga strategy ngayon sa lipunan is papabor sa hypergamy ng babae, which is alpha fox, beta fox. Biruin mo. Pati nga yung yung hormonal birth control eh. Kaya naman sila naggaganon is para ma-expand yung choices nila. Parang makikipag-SEX sila sa beta, hindi sila mabubuntis. Para pagka may opportunity na merong nag-orbit sa kanila na pogi, doon nila tatanggalin yung i-break nila yung beta na nakapil sila. Tapos magpapatira sila doon kung gusto nila yung seed ng pogi na yun. Actually, yun talaga purpose nung hormonal birth control eh. Medyo na nga ako nun eh. Naisip ko na kasinungalingan talaga eh. Kala mo nga, yung birth control na yun is para wag mabuntis yung babae. Pero mating strategy pa lang nila yun. Pabor pala yun sa dun sa hypergamy ng babae, which is alpha fox, beta box. Nag-birth control siya dahil beta ka. Yun. Tapos sabay or pwede naman ding alpha ka na ikaw nagpa-birth control. Pag siya namili, siya yung nag-decide na mag-birth control siya, ibig sabihin ayaw niya yung seed mo, promise. Ayaw niya yung seed mo. Pag ako yung nag-decide, lalaki ako yung nag-decide, mag-birth control ka, ibig sabihin, ako yung nag-iingat. Ako yung nag-iingat. Pero pag babae nag-decide, promise, beta ka niyan. Ayaw niya yung seed mo. Kaya gusto niya yung safe. Yun. Kaya biruin mo, ang dami nilang option. Kasi biruin mo, may birth control. Tapos pag nabuntis sila, aksidente. Actually, walang aksidente. Kuwari, natuklasan nila, nabuntis sila nung beta. Tapos naakala nila na provider, biglang naging lock. O kaya nagkamali siya ng pili, kala niya alpha, yung pala beta pala yung lalaki na yun, walang kakayahan mag-provide. Tapos sabay below pa sa lahat, social skills, social circle, below lahat. So mangyayari, papa-abort niya yung bata. Yun pala yung strategy ng mga pabor talaga lahat sa hypergamy ng mating strategy ng babae, pati yung divorce. Biruin mo, talaga, namumuhay talaga tayo sa simp society. Simp, gynocentrism. Biruin mo, kala mo yung hormonal birth control para sa ikalalamang mo. Mas nai-eliminate pa nga yung mga beta eh. Kasi dahil may hormonal birth control nga, ayaw na niya mabuntis mo. Dahil beta ka. So yung gene pool ng mga normie, actually kung wala nang ganyan, kung walang birth control, abortion, mga ganyan, tapos kung ano-ano pang suppress or pag-extend yung pati yung ang tawag dyan, freezing ng egg, is talaga magsisettle talaga sila sa tawag dito, security, pang long term talaga. Kasi mapipilitan sila. Tapos magsasubmit sila doon via traditional role. Ngayon, biruin mo, nasala sa gene pool yung mga normie. Kasi may birth control na. Tapos may social media pa.
accessible yung mga chat. Malapit sa kanila. Talagang ang hirap talaga ngayon. Kaya nga hindi advisable mag-approach pagka below ka talaga Na kasi nga ayaw talaga sa iyo kahit anong approach mo, kahit anong bigay mo diyan ng Lamborghini or kung ano-ano may. Actually kahit normie sakop na rin. High-tier normie pa nga rin, hirap na hirap. Kahit nga ako high-tier normie ako, 'di ba? Tira-tira yung mga nakukuha ako, 'di ba? Ganun kahirap 'yan. Pero siguro kung pinabata ako ngayon, tapos ito yung profession ko, papalag talaga ako. Biruin mo, gawin mo akong 23 ngayon, papalag ako, mamamag ko yung mga ibang Gen Z. Kasi proof pa lang nito, 37 na ako. Nakakakuha ako ng tira-tira, pero Gen Z pa rin yun. Gen Z yun Biruin mo. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kung pabatain mo ako ngayon, 23, putya, ma-maximize ko yung hypergamy ng babae, magiging pabor sa akin yan, magiging F-boy ako. So talagang ngayon talaga yung sa Gen Z talaga yung pinaka turning point itong generation na to. Actually nga sa dami ng option ng mga babae, tapos below minimum yung lalaki, nag-quit na sa trabaho, wala nang gana. Kasi mas pipilian na lang nila mag-cope dahil magastos tapos hindi pa sila genuinely desire ng babae. So parang mabilis na rin mag-quit yung lalaki, tapos yung babae wala na rin gana. So both gender talaga yung ang nawawala ng gana. Yung babae, 'di ba, parang sa dami ng option, ang end up is walang pipiliin. Sa lalaki naman, walang option. Naubos yung gas tank, wala nang gana mag-approach kasi nga pogi lang naman yun talagang gusto. Kahit ako ganun alam ko naman talaga na pogi lang talaga gusto ba't pa ako mag-approach na huwag ka na mag-approach kahit pa sabihin mong high-tier normie ako or normie, yun hindi na rin ako mag-approach dahil ang igagrab ko na lang yung may chance ako nakikipag-usap sa akin, mga nakikipag-usap sa akin, tapos alam yung mabait sa akin, kasi yung kabaitan nila hindi naman sila mabait sa sa hindi nila gusto kasi pag mabait yung babae sa'yo, ibig sabihin medyo gusto ka pa rin noon ng konti, kahit sabihin mong kaibigan, mga ganun, basta mabait siya sa'yo. Kasi di ba nga sabi nga sa PUA is any emotion na mapailisip mo sa babae is positive, kahit hate pa yan or kung anong emosyon man yan, basta napalabas mo sa babae is positive kasi may chance pa yun pwede mong manipulate yung emosyon ng babae, which is totoo naman din talaga yun. Pero sa below average, walang emosyon niya, invisible yan, hindi ka talaga papansin disgust, iba yung disgust sa emosyon yung disgust is parang nandidiri, di ba? Nandidire, yun yung nandidire. So paano, yun lang siguro.